Okay mga bossing, ayan. So magandang araw na naman po sa ulit sa atin lahat. At ito na naman tayo mga bossing. Welcome back na naman ulit dito sa ating channel. For today's video natin mga bossing, ayan, kung makikita nyo yung ating unit sa loob ng ating bahay. So ito po yung isa sa dahilan kung bakit bibihira na tayong makapag-upload ng mga video ukol dito sa Suzuki Thunder 125. So maraming mga kasamahan natin na subscriber din na nagme-message sa atin na kapwa naka Suzuki Thunder, nagme-message bakit daw wala na tayong upload ng ating content about Suzuki Thunder. Ayan, so ayan po yung isa sa dahilan kung bakit bibihira na po tayong makapag-upload or wala talaga tayong as in walang upload. So ngayon for today's video, ayan mga bossing, so dahil nga naka-stock yung ating unit, so ipapakita ko sa inyo ano nga ba yung po pwedeng mangyari sa ating mga unit kapag naka-stock lang at hindi siya ginagamit. So marami din kasi nagme-message sa atin ano daw yung ba yung po pwedeng gawin, ano ba yung po pwedeng mangyari sa mga unit kapag napapa-stock na hindi ginagamit. So gaya ng ibang mga unit na naiiwanan ng mga may-ari na nasa ibang bansa, ayan. So marami nagme-message sa atin na mga ganyan. So for today's video, ayan, ito sasagutin ko yung mga katanungan po ninyo regarding doon sa content na kung bakit anong dapat gawin kapag ganyang napapa-stock. So gaya ng unit ko mga bossing, nung mga nakaraan napapandar ko pa tong unit ko, pero almost 1 month na hindi ko siya napandar dahil sa sobrang busy ko, hindi ko talaga siya nabibigyan ng pansin na mapandar. So dati halos every week napapandar ko pa siya, pero nitong nakaraan sobrang busy talaga natin, hindi natin napandar. So yung ating Suzuki Thunder ay naka-convert mga bossing sa PMX 155 na karburador. Ayan. So ito yung ating karburador na ginamit dito sa ating Suzuki Thunder, kasi nung bago ko siya mapa-stock siya ay pinarehistro ko, so hindi magkakaigi yung aking koso na carb kasi medyo matakaw sa gas, so babagsak ako sa emission. So ito na yung ginamit ko, nag-convert ako ng TMX 155 at ginamitan ko nitong kanyang mismo manifold na pinutulan ko para kumasya at pumasok doon sa ating manifold. Ayan. So ito mga bossing yung isa sa po pwedeng mangyari. Unang-una na dyan yung ating karburador. Ayan. So kung makikita nyo yung ating karburador, ang laman ay hindi na gasolina. Okay, so kulay, ano ba kulay na to? Parang brown na hindi na maintindihan. So sa totoo lang po napapani. So nawawala na octane talaga yung ating gasolina. At ang naging issue ng aking ito dahil nung una umandar pa siya, napandar ko pa siguro maka 2 minutes siyang umaandar, pero bigla na lang siya namatay, hindi ko na mapandar. Ito yung naging issue, nag-stack up yung ating float valve. Ayun, ayun ang bumaba. So bumababa yung ating floater, pero yung ating float valve ay hindi sumasabay sa pagbaba, kaya hindi na nagbibigay at nagsusupply ng gasolina simula tangke papunta dito sa baso. So kung makikita nyo, ang laman na lang ng ating baso ay ayan na lang. So hindi na talaga niya kayang paandarin yung ating unit. So aandar lang siya kapag na-choke, pero wala na siyang minor. So walang supply ng gasolina, kaya hindi na natin siya mapaandar. So yan po yung isa sa po pwedeng mangyari sa inyong unit, napapanisan ng gasolina. So almost 1 month ko siyang hindi napaandar. So ayan yung hitsura ng ating gasolina. So lalo na do sa mga na matatagal na napapa-stock, mas malma kasi halos nabubuo na yung gasolina sa loob ng karburador. So ayan, makikita ang dumi ng loob ng ating lagayan ng ating float valve. At ito, tinapon natin yung gasolina. Kung mapapansin nyo, medyo may mga buo-buo na siya na gasolina. Ayan. So kung halimbawa po mapapa-stock po ang inyong unit, mas advice ko na tanggalan po ng gasolina ang inyong tangke at ang inyong karburador. Yun na po yung isa sa pinaka-safe. Yung iba kasi talagang pinapaandar. Maganda yon kung merong magpapaandar, pero kung wala namang magpapaandar at mag-aasikaso sa unit na may iwan, so much better tanggalan na lang ng gasolina. At kung kailan paandar, saka na lang siya lagyan ng gasolina. Kasi anong nangyayari kung wala nagpapaandar, ganyan talaga, ganito. Napapanisan ng gasolina. So nagkakaroon ng bara yung jettings, nagkakaroon ng bara yung ating float valve. So gaya nitong sa akin, nag-stack up yung float valve. So ayaw bumaba ng gasolina para mag-supply sa ating karburador. So yun yung isang ma-advise ko na kapag i-stack yung unit, so mas maganda tanggalan nyo ng gasolina.
At siguro kung wala magpapandar na maalam, kahit i-kick lang yung kickstarter kung meron, okay na yun. At least magalaw yung piston, umikot ng mag-circulate ng kaunti yung piston, at wag mag-stack up yung piston sa ating block. So yun na yung isa sa pinakamagandang gawin natin kapag napapa-stack. Okay, so ito kinakabit ko na yung aking carburetor dahil nalinis ko na naman. So medyo sa una talaga medyo mahirap magpandar ng mga unit na napapa-stack. So gaya ng aking unit, medyo nakailang sipa din ako, at hindi ko rin naman siya pinopersa ng pag-start agad. So pinababayaan ko lang siya mag-circulate yung langis doon sa loob kahit hindi pa siya naandar. Kasi pag kinikik naman natin yung ating unit kahit hindi umaandar, so kahit pa paano nagsi-circulate ng kaunti yung ating langis doon sa ating kabuuan ng ating makina. Okay, so sound check ulit tayo dito sa ating unit na matagal ko nang hindi napapandar. So ayun, nakakamiss ang tunog ng ating unit. So parang gusto ko na lang ulit siyang gamitin. So doon sa mga nagtatanong naman, so ilang oras o gaano katagal yung ideal time para paandarin yung unit. Okay, so ako mga bossing, pag nagpapandar ako ng unit ko, 15 to 20 minutes hanggang 30 minutes pinapandar ko siya. Bomba-bomba na konti or idling, para naman kahit pa paano mag-circulate ng maganda yung langis at saka yung gasolina doon sa ating carburetor, para mapalitan naman ng bagong gasolina yung nasa carburetor. Minsan ginagawa ko, bago ko siya paandarin, pinapatay ko muna yung pinakagripo ng ating gasolina at pinababayaan kong maubos muna yung laman ng ating carburetor habang umaandar. Then saka ko lang siya ulit bubuksan kapag namatay na yung unit, saka ko lang ulit siya paandarin. Pero para doon sa mga walang gripo, yung tangke, ayan, gaya ng mga Mio, mahirap siyang yan, no? So ganun na lang yung pwede natin gawin. Okay, so ayun lang mga boss, maraming salamat. So till next video natin mga bossing, ride safe po sa atin lahat, and God bless mga boss.